Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at kataksilan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa taong pinakamamahal natin. Sinasabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, hindi mo na maibabalik sa dati. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, ang siyang dudurog dito, iiwan kang pira-piraso sa dilim? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking mayroon ng lahat. Ngunit sa isang iglap, babawiin ito sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Ito ang simula ng paglalakbay ni Dakila Magdiwang, ang kinang ng mga diamante at ang halimuyak ng pinakamamahaling bulaklak ay tila sumasayaw sa hangin, kasabay ng marahang tugtog ng isang orkestra. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Magdiwang ay nagliliwanag, isang testamento sa kapangyarihan at yaman ng pangalan ng Imperyo del Sol. Para kay Dakila Magdiwang, ang gabing iyon ay perpekto. Ito ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. At sa gitna ng bulungan ng mga imbitadong elite, iisa lang ang nakikita niya, ang kanyang asawa, si Marilag. Nakatayo si Marilag sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier. Suot ang isang mamahaling bestida na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang ganda ay tila isang hiwaga, isang bagay na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Ngumiti si Dakila. Ang babaeng iyon ang kanyang mundo, ang kanyang reyna, ang pundasyon ng kanyang kaligayahan. Nilapitan niya ito mula sa likod. Dahan-dahang isinuot sa leeg nito ang isang kwintas na may diamanteng singlaki ng kanyang hinlalaki. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ni Marilag nang dumampi ang malamig na alahas sa balat nito. Para sa pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, bulong ni Dakila sa taingan nito. Humarap si Marilag at sa mga mata nito ay may nakita siyang kislap na para sa kanya ay dalisay na pagmamahal. Dakila, ito ay napakaganda. Salamat, mahal ko. Ang kanyang mga labi ay malambot at mainit nang dumampi sa kanya. Mahal na mahal kita, walang hanggan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa mga bisig niya, pakiramdam niya ay buo siya. Ang lahat ng pagod sa pagpapatakbo ng Imperyo del Sol ay nawawala. Ngunit sa isang saglit, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang huling habili ng kanyang yumaong ama, si Luntian. Anak, sabi nito sa kanya noon, ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang perang iniipon mo, kundi ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Maging matalino ka sa pagpili. Pinawi ni Dakila ang alaala. Ang kanyang ama ay laging nag-iingat, ngunit si Marilag ay iba. Siya ang kanyang pinili at hindi siya kailanman nagkamali. Nang matapos ang salo-salo at paalis na ang mga huling bisita, niyakap siya ni Marilag. Mahal, may sorpresa ako para sa'yo, bulong nito. Puno ng pananabik ang boses. Isang lugar na magiging simbolo ng ating walang hanggang pag-ibig. Hinawakan nito ang kanyang kamay at iginiya siya palabas, patungo sa kanilang sasakyan. Nagtiwala siya, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ang biyahe ay tahimik, papalayo sa mga ilaw ng syudad at papasok sa isang madilim na daan na napapalibutan ng matatayog na puno. Ito ang daan patungo sa gubat ng mga anino, isang malawak na lupain na pag-aari ng kanyang pamilya. Saan tayo pupunta? Tanong niya, may bahagyang pagtataka. Malapit na tayo. Sagot lamang ni Marilag, isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa mga labi. Huminto ang sasakyan sa isang lugar kung saan ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Sa gitna ng isang maliit na espasyo ay may isang luma at abandonadong balon. Ang balon ng limot. Ayon sa mga matatanda, nagsimulang makaramdam ng kakaibang kaba si Dakila. Ang hangin ay biglang lumamig. Mahal,
Anong ginagawa natin dito? Ang nangiti ni Marilag ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Dito dakila, dito magtatapos ang lahat. Bago pa man siya makapag-react, isang anino ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang biyanan, si Amora Rivas. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato, walang bahid ng anumang emosyon. Amora, anong ibig sabihin nito, Marilag? Naguguluhang tanong ni Dakila. Tumawa si Marilag, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng pangungutya. 5 taon, Dakila. 5 taon akong nagtiis sa tabi mo. 5 taon kong hinintay ang gabing ito. Ang Imperyo del Sol ay nararapat sa amin, hindi sa'yo. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Hindi kita maintindihan. Hindi mo na kailangang maintindihan. Sabat ni Amora, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa gubat. Ang kailangan mo lang gawin ay maglaho. Sa isang senyas ni Amora, 2 malalaking lalaki ang lumabas at humawak sa magkabilang braso ni Dakila. Nagpumiglas siya, ngunit ang kanyang lakas ay wala laban sa kanila. Ang kanyang isip ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Ito ay isang bangungot. Tinitigan niya si Marilag, naghahanap ng kahit anong bahid ng pag-ibig na minsan niyang nakita. Pero wala. Ang tanging nandoon ay kasakiman at galit. Marilag, pakiusap. Itinaas nito ang kamay. Pinapatahimik siya. Lumapit ito. Hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang likod ng palad nito. Ang parehong kamay na ilang oras lang ang nakalipas ay buong pagmamahal niyang hinawakan. Paalam, mahal ko. Sa huling salitang iyon, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa likuran. Nawalan siya ng balanse. Ang mundo ay umikot. Ang huling nakita niya ay ang mukha ng kanyang asawa nakatayo sa gilid ng balon, habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa diamanteng kwintas na regalo niya. At ang huling narinig niya, habang siya ay bumabagsak sa walang katapusang dilim, ay ang malamig at nakakakilabot na halakhak ni Marilag. Isang halakhak na sumira sa kanyang puso bago pa man madurog ang kanyang katawan sa pagbagsak. Ang pagbagsak ay tila isang walang hanggang bangin, ngunit ang pagsalpok sa lupa ay mabilis at brutal. Isang matinding sakit ang gumapang sa buong katawan ni Dakila, sinusundan ng malamig na yakap ng kadiliman. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang kirot. Isang kirot na tila dumudurog sa bawat buto, kumikirot sa bawat himaymay ng kanyang laman. Nakahiga siya sa isang basang-basa at maputik na sahig, napapalibutan ng mga pader na gawa sa mamasa-masang bato. Ang hangin ay mabigat, may amoy ng lupa at pagkabulok. Ang tanging liwanag ay isang maliit na bilog sa itaas, ang bunganga ng balon, isang malayong langit na imposible niyang maabot. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang kaliwang binti ay nasa isang anggulong hindi natural. Bali, marahil ay pati ang kanyang mga tadyang, ang lasa ng dugo, ay nangingibabaw sa kanyang bibig. Pero ang sakit ng katawan ay balewala, kumpara sa sakit na humihiwa sa kanyang puso. Ang halakhak ni Marilag, ang malamig niyang mga mata, ang diamanteng kwintas na kumikinang sa kanyang panunukso. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga imahe, isang lason na mas mabisa pa sa kamandag ng ahas. Bakit Marilag? Bulong niya sa kawalan, ang boses ay paos at basag. Bakit? Walang sumagot, kundi ang alingaw-ngaw ng sarili niyang desperasyon. Lumipas ang mga oras, na marahil ay mga araw. Nawalan na siya ng bilang. Ang uhaw at gutom ay unti-unting pumapatay sa kanya. Sa mga sandaling gising siya, ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ng kataksilan.
Sa mga sandaling nilalamon siya ng lagnat, binabangungot siya ng mukha ng babaeng kanyang pinakamamahal. Ang mundo niya, na minsan ay isang malawak na imperyo, ay naging isang madilim at mabahong balon. Dumating ang punto na sumuko na siya. Wala nang pag-asa. Dito na siya mamamatay, mag-isa at kinalimutan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na maanod sa kadiliman. Mas mabuti na ito. Ang kamatayan ay isang matamis na paglaya mula sa sakit at pagdurusang ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapaubaya, isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Mas maliwanag kaysa sa karaniwan. At may kasama itong isang boses. Tao po? May tao po ba dyan? Isang boses ng bata. Maliit at puno ng pag-aalinlangan. Inakala ni Dakila na ito'y isang halusinasyon, isang anghel na sinusundo na siya. Ngunit muling nagsalita ang boses. Hello po? Nakarinig po kasi ako ng ungol. Pinilit ni Dakilang imulat ang kanyang mga mata. Mula sa bilog na liwanag sa itaas, isang maliit na ulo ang sumisilip, isang bata. Gamit ang natitirang lakas, sumigaw siya. Ngunit ang lumabas lang ay isang mahinang ungol, halos hindi marinig. Sandali lang po, sigaw ng bata. At nawala ang ulo nito. Nawala na naman ng pag-asa si Dakila. Aalis na ang bata. Iiwan siya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumalik ito. At may isang bagay na dahan-dahang bumababa mula sa itaas, isang lubid. Luma at marupok tingnan, ngunit para kay Dakila, ito ang pinakamatibay na bagay sa buong mundo. Kapit po kayo, sigaw ng bata. Isang bagong lakas ang bumuhay sa kanyang katawan, isang lakas na nagmula sa maliit na hibla ng pag-asa. Ginamit niya ang kanyang mga braso para abutin ang lubid. Ang bawat galaw ay impyerno, pero hindi niya ito ininda. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa magdugo para pigilan ang pagsigaw. Nang mahawakan niya ang lubid, kumapit siya na parang dito nakasalalay ang kanyang buhay. At dahan-dahan, hinila siya paakyat. Isang paghila na puno ng hirap, halatang nanggagaling lamang sa lakas ng isang maliit na bata. Nang sa wakas, ay marating niya ang bunganga ng balon, bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa damuhan, humihingal, nanginginig, at umiiyak. Ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, at napapikit siya sa sakit at sa himala ng pagiging buhay. Ang batang lalaki, na marahil ay nasa 10 taong gulang, ay nakatingin sa kanya, may pag-aalala sa mga mata. Payat ito at suot ang mga lumang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Tulungan niyo po ako, hirap na sabi ni Dakila, bago siya muling nilamon ng dilim. Nagising siyang muli sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan. May apoy na nagliliyab sa isang sulok, nagbibigay ng init. Ang amoy ng pinakuluang mga halamang gamot ang pumuno sa hangin. Ang mga sugat niya ay nalinis na at natakpan ng mga dahon. Ang batang lalaki ay nasa tabi niya. Pinupunasan ng kanyang noo ng isang basang tela. Sa tabi nito ay isang matandang babae, ang lola nito marahil, na siyang naglalagay ng gamot sa kanyang bali na binti. Ang mga kamay ng matanda ay magaspang, ngunit puno ng pag-iingat. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang lagitik ng apoy at ang tunog ng kanilang pag-aasikaso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dakila ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa kanyang mansyon, sa gitna ng kanyang kayamanan. Isang dalisay na pag-aaruga, isang tulong na walang hinihintay na kapalit, walang mga nakatagong kontrata, walang mga pansariling interes. Ito ay simpleng kabutihan ng tao. Pinanood niya ang bata at ang matanda. Sila ang kanyang mga anghel, ang kanyang sinag sa dilim. Nang matapos ang matanda sa panggagamot, tinitigan siya nito. Ang mga mata nito ay malalim. Tila nakikita ang kaluluwa niya. Magpahinga ka, iho, sabi nito sa mahinahong boses. Ligtas ka na rito.
Tumango si Dakila, hindi makapagsalita dahil sa nagbabadyang mga luha. Tumingin sa kanya ang matanda. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ano nga palang pangalan mo, iho? Ang simpleng tanong ay tumama sa kanya na parang kidlat. Pangalan. Ang pangalan niya. Siya si Dakila Magdiwang, ang hari ng Imperyo del Sol. Isang pangalan na kumakatawan sa kapangyarihan, yaman at tagumpay. Ngunit ngayon, ang pangalang iyon ay kumakatawan din sa isang taong nabulag sa pag-ibig, isang taong pinagtaksilan, isang taong tanga. Ang Dakila Magdiwang ay namatay na sa ilalim ng balong iyon. Kung gusto niyang mabuhay, kung gusto niyang bumangon, hindi na siya maaaring maging si Dakila. Kailangan niyang maging ibang tao. Nag-aalangan siyang tumingin sa matanda. Ang tanong nito ay nakabitin sa hangin, naghihintay ng sagot na hindi niya kayang ibigay. Ang tanong ng matanda ay nanatiling nakabitin sa hangin. Simple, ngunit kasing bigat ng isang malaking bato sa dibdib ni Dakila. Sino siya? Siya ang multo ng nakaraan, isang pangalang dapat nang ibaon sa limot. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang hangin sa kubo ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Tumingin siya sa mga mata ng matanda. Pagkatapos ay sa batang sisinag na nag-aalalang nakamasid sa kanya. Kailangan niya ng pangalan. Isang panangga, isang maskara. Hilario po, sabi niya. Ang mga salita ay dahan-dahang lumabas sa kanyang bibig, tila banyaga. Hilario Cruz. Ang pangalang Hilario na nangangahulugang masayahin ay isang mapait na kabalintunaan, isang perpektong balatkayo para sa pusong nagliliyab sa galit at paghihiganti. At ang Cruz, isang pangkaraniwang apelyido na tutulong sa kanyang magtago sa gitna ng karamihan. Tumango ang matanda, tila tinatanggap ang kanyang sagot ng walang pag-aalinlangan. Magpagaling ka, Hilario. Sa mga sumunod na linggo, ang maliit na kubo sa gubat ng mga anino ang naging kanyang santuwaryo at bilangguan. Sa tulong ng lola ni Sinag na nagpakilalang si Iska, unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat at nabaling buto. Bawat araw, si Sinag ang nag-aalaga sa kanya, nagdadala ng pagkain at tubig, at kinukwentuhan siya tungkol sa mga ibon, sa gubat at mga isda sa sapa. Sa kabila ng sakit, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Dakila ang kapayapaan. Ngunit kasabay ng paghilom ng kanyang katawan ay ang paglago ng isang binhi sa kanyang puso, ang binhi ng paghihiganti. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog ang maglola, si Hilario ay gising. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa Imperyo del Sol. Pinaplano niya ang bawat hakbang, bawat galaw. Hindi siya maaaring bumalik bilang si Dakila Magdiwang. Ang mayaman at makapangyarihang si Dakila ay madali lang nilang mapapatay ulit. Kailangan niyang bumalik bilang isang anino, isang taong hindi nila papansinin, isang taong makakapasok sa puso ng kanilang operasyon nang hindi napupuna. Isang umaga, nang kaya na niyang tumayo at maglakad kahit paika-ika, humarap siya sa isang palanggana ng tubig. Ang nakita niya ay ang refleksyon ng isang lalaking hindi niya nakilala. Isang mahabang balbas, magulong buhok, at mga matang puno ng pait. Ito ang mukha ni Dakila Magdiwang. Kailangan itong maglaho. Gamit ang isang lumang labaha na ipinahiram ni Lola Iska, maingat niyang inahit ang kanyang balbas. Ginamit niya ang isang gunting para gupitin ang kanyang buhok. Hinayaan itong maging maikli at simple. Nagsuot siya ng mga lumang damit na bigay sa kanya. Nang muli siyang tumingin sa kanyang refleksyon, isang ibang tao na ang nakatingin sa kanya pabalik. Isang ordinaryong manggagawa. Si Hilario Cruz. Bago siya umalis, kinausap siya ni Lola Iska. Hilario! Sabi nito habang nagsasali ng mainit na salabat sa isang baso. Hindi ako magtatanong kung ano ang nakaraan mo, pero nakikita ko sa iyong mga mata ang isang apoy. Tumingin ito sa kanya ng diretso.
Ang galit ay parang apoy, iho. Pwedeng magbigay liwanag para makita mo ang daan, pero kapag hindi mo iningatan, kaya ka nitong sunugin ng buo. Ang mga salita ng matanda ay tumago sa kanyang puso. Tumango siya. Salamat po sa lahat, Lola Iska. Utang ko sa inyo ni Sinag ang aking buhay. Gamit ang kaunting pera na natira sa kanyang pitaka, bago ang insidente, naglakbay siya sa pinakamalapit na bayan. Nakahanap siya ng isang taong kayang gumawa ng mga pekeng dokumento, isang birth certificate, isang NBI clearance. Sapat lang para makahanap ng trabaho. Ang kanyang target? Ang Imperio del Sol. Hindi naging mahirap ang makapasok. Sino ba namang mag-aakala na ang dating may-ari ay mag-a-apply bilang isang janitor? Sa kanyang peking resume na nagsasabing mayroon siyang karanasan sa paglilinis sa probinsya, natanggap siya agad. Ang unang araw niya sa trabaho ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang gusaling iyon na siya mismo ang nagdisenyo ay binabagtas niya ngayon hindi bilang may-ari, kundi bilang isang hamak na tagalinis. Ang mga empleyadong dati yumuyuko sa kanya ay nilalagpasan lang siya na parang hangin. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating buhay, ng kanyang katangahan. Suot ang asul na uniforme, itinutulak niya ang kanyang kariton ng panlinis sa malawak at makintab na labi. Ang sahig na gawa sa Italian marble na minsan niyang ipinagmalaki ay siya na ngayong nagpapakintab. Habang nagmamapa siya, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang tunog ng mga stiletto na tumatama sa sahig. Isang tunog na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy parang tunog ng kamatayan. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang biglang pagtahimik ng mga tao sa paligid. Dumaan si Marilag, suot ang isang itim na power suit na nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan. Nasa likod niya ang mga board members, nakayuko, nakikinig sa bawat salita niya. Siya na ang bagong reyna. Ang pangulo ng Imperio del Sol. Napahinto si Hilario sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawakan ng mop. Itinaas niya ang kanyang ulo ng bahagya. Sa isang iglap, ang kanilang mga mata ay nag-krus. Ang mga mata niya, puno ng nag-aalab na apoy na pilit itinatago. At ang mga mata nito, malamig, mapagmataas, at walang emosyon. Tumingin ito sa kanya. Hindi. Tumingin ito lagpas sa kanya. Para kay Marilag, siya ay isang kasangkapan lamang, isang bahagi ng gusali, isang walang mukhang janitor, walang bahid ng pagkilala, walang kahit anong hinala. Bumalik sa pagmamapa si Hilario, ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib na parang isang kabayong nasasaktan. Ang sakit ng hindi niya pagpansin ay mas matindi pa kaysa sa isang sampal. Ngunit kasabay ng sakit, merong isang maliit na tagumpay. Hindi siya nito nakilala. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay nagtagumpay. Si Hilario Cruz ay opisyal ng nasa loob ng imperyo. Ang buhay ni Hilario Cruz ay isang laro ng dalawang mukha. Sa umaga, siya ang janitor na halos hindi umiimik. Ang aninong nagpapakintab ng sahig na tinatapakan ng mga taong dati ay utusan niya. Ang kanyang kariton ng panlinis, ang kanyang perpektong panangga, ang kanyang uniforme, ang kanyang balat kayo. Bawat ngiti, bawat tango sa mga empleyadong nakakasalubong niya ay isang kalkuladong galaw. Nagmamasid siya, nakikinig, at nag-iipon ng bawat piraso ng impormasyon na parang isang pulubi na namumulot ng barya. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag ang mga pasilyo ng Imperio del Sol ay tahimik na at ang mga ilaw ay unti-unti nang namamatay, doon isinisilang ang tunay niyang katauhan. Hindi na siya si Hilario, ang janitor. Siya si Dakila Magdiwang, ang isinumpang hari na bumabalik para bawiin ang kanyang kaharian. Sa loob ng ilang linggo,
Kinabisa niya ang bawat sulok ng gusali, ang schedule ng mga security guard, at ang mga blind spot ng mga CCTV camera. Ang gusaling ito ay ang kanyang obra maestra. Alam niya ang mga lihim nitong daanan na siya lang ang nakakaalam. Isang gabi, tinahak niya ang daan patungo sa pinakabanal na lugar sa buong gusali. Ang dating opisina niya, ang opisina ng CEO. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Pumasok siya gamit ang isang duplicate key na nakuha niya mula sa maintenance room. Ang amoy sa loob ay iba na. Wala na ang amoy ng kanyang paboritong tabako. Napalitan ito ng isang matapang at mamahaling pabango, ang pabango ni Marilag. Inalis nito ang mga litrato niya kasama ang kanyang ama. Pinalitan ng mga abstract na painting na walang buhay. Ang kanyang antigong mesa na gawa sa nakaraha ay nandoon pa rin. Ngunit ang nasa ibabaw nito ay mga papeles na hindi pamilyar sa kanya. Umupo siya sa kanyang dating silya. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad. Ilang gabi rin siyang umupo dyan. Pinapangarap ang kinabukasan ng kumpanya. Isang kinabukasan na kasama si Marilag. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Hayop ka, Marilag," sabi niya sa sarili. Binuksan niya ang kanyang lumang computer. Sa kabutihang palad, hindi nito pinalitan. At sa isa pang kabutihang palad, ang password ay hindi pa rin nababago. Ang pangalan ng kanilang paboritong aso na matagal nang patay. Ganoon siya ka-sentimental noon. Ganoon siya katanga. Nagsimula siyang maghalongkat sa mga files. At doon, nakita niya ang simula ng kataksilan. Mga dokumento ng pagbebenta. Ibinenta ni Marilag ang isang malaking bahagi ng kanilang real estate division sa isang kumpanyang palugi. Ibinenta niya sa napakamurang halaga. Ito ay isang malinaw na pag-aaksaya ng yaman ng kumpanya. Bigla, nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Papalapit. Ang night guard. Mabilis niyang pinatay ang monitor at mabilis na nagtago sa ilalim ng malaking mesa. Kumalabog ang kanyang dibdib. Piniit niya ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto. Ang sinag ng flashlight ng gwardiya ay gumuhit sa sahig. Ilang pulgada lang mula sa kanyang kinatataguan. Isang maling galaw lang, isang maliit na ingay, at tapos na ang lahat. Ilang segundo na, parang isang oras ang lumipas bago muling sumarado ang pinto at unti-unting naglaho ang mga yabag. Nakahinga siya ng maluwag, muntik na. Kinabukasan, habang naglilinis sa executive floor, narinig niya ang boses ni Marilag mula sa loob ng isang soundproof na conference room. Nakaawang ng bahagya ang pinto. Sapat lang para makalusot ang tunog. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang kariton palapit. Nagkukunwaring nagpupunas ng salaming pader sa tabi ng pinto. Ang boses ni Marilag ay malambing. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tono na ginagamit lang nito kapag masaya ito. "Oo, mahal. Malapit na," sabi nito. May halong pananabik sa boses. "Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat. Ang Imperyo del Sol ay magiging atin, malayo sa anino ng mga magdiwang." Napatigil sa paggalaw si Hilario. Ang salitang mahal. Hindi para sa kanya iyon. Nagpatuloy si Marilag. "Huwag mo nang isipin ang patay na yon. He was a fool. Isang sentimental na tanga na inakalang mabibili ng pera ang pag-ibig. Well, he was wrong." Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Hilario. Ang bawat salita ay isang dagdag na patunay. Isang dagdag na gatong sa apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagwasak sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang buong pag-iral. Ang narinig niya ay nagbigay sa kanya ng panibagong galit. Ngunit kasabay nito ay ang kaliwanagan. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng isang taong nasa loob, isang taong may access sa puso ng sistema ng kumpanya. Naalala niya si Mang Ben, ang pinuno ng IT department.
Si Mang Ben ay isang taong matagal nang naninilbihan sa kumpanya mula pa sa panahon ng kanyang ama. Isa siya sa mga taong nirerespeto niya dahil sa kanyang katapatan at husay sa trabaho. Ngunit paano niya ito lalapitan? Hindi siya maaaring basta-basta magpakilala. Nag-isip siya ng paraan. Kinabukasan, sinadya niyang dumaan sa IT department habang naglilinis. Nakita niya si Mang Ben na mag-isang nagbubuhat ng isang mabigat at lumang server. Halatang nahihirapan ito. "Tulungan ko na po kayo, sir," alok ni Hilario sa magalang na boses. Nagulat si Mang Ben, ngunit tinanggap ang tulong. Magkasama nilang binuhat ang server. "Salamat, iho," sabi ni Mang Ben habang nagpupunas ng pawis. "Ano nga palang pangalan mo?" "Hilario po." "Salamat, Hilario. Alam mo, sa panahon ngayon, bihira na ang mga taong kusang tumutulong." Tumingin ito sa paligid. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Iba na talaga ang ihip ng hangin dito sa imperyo. Ito na ang pagkakataon ni Hilario. "Napansin ko nga po, parang pamilya daw po dito dati," sabi ng mga nakakausap ko. Bumuntong hininga si Mang Ben. "Oo, iho. Maraming nagbago mula nang mawala si Sir Dakila. Ang pagbigkas nito sa pangalan niya ay may kasamang respeto at panghihinayang. Iyon ang kumpirmasyong kailangan ni Hilario. Ang katapatan ni Mang Ben ay nasa pamilya pa rin ng mga magdiwang. Sa mga sumunod na araw, palagi nang dumadaan si Hilario sa IT department. Minsan ay nagdadala siya ng kape para kay Mang Ben. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Unti-unti, nakuha niya ang tiwala ng matanda. Isang gabi, habang nag-overtime si Mang Ben at naglilinis si Hilario, nagreklamo ang matanda tungkol sa bagong sistema ng seguridad na ipinatupad ni Marilag. "Napakasikip. Bawat galaw namin, kailangan ng access code. Lahat ng files naka-encrypt, lalo na ang mga personal na direktoryo ng mga boss," sabi ni Mang Ben. "Akala mo naman may tinatagong ginto." "Siguro nga po may tinatago," simpleng sagot ni Hilario. Tumingin sa kanya si Mang Ben at sa isang iglap, tila may ibang nakita ang matanda sa likod ng uniforme ng janitor. Kinagabihan, ginamit ni Hilario ang isang lumang access card na aksidenteng naiwan ni Mang Ben sa mesa nito. Nagbigay ito sa kanya ng limitadong access sa server room. Sa ilalim ng malamig na buga ng aircon at ugong ng mga makina, muli niyang hinarap ang digital na imperyo ni Marilag. Pinasok niya ang sistema gamit ang mga natutunan niyang butas mula sa mga kwento ni Mang Ben. Nakarating siya sa isang secured na bahagi ng server, ang personal na direktoryo ni Marilag. Puno ito ng mga folder na may mga pangalang corporate, budget proposals, marketing plans, board resolutions. Ngunit sa gitna ng lahat, isang file ang kumuha ng kanyang pansin. Isang file na naiiba sa lahat. Ang pangalan nito ay simple, ngunit para kay Hilario, ito ay isang sigaw mula sa kanyang libingan. Balon. Zip ng lamig ang kanyang buong katawan. Balon. Ang balon kung saan siya itinapon. Ang balon kung saan siya dapat namatay. Walang duda. Ito na iyon. Ito ang lalagyan ng lahat ng ebidensya, ng lahat ng kasalanan ni Marilag. Kinakabahang kinlik niya ang file. Isang maliit na bintana ang lumabas sa screen. Humihingi ng isang bagay na wala siya. Enter password. Sinubukan niya ang lahat. Ang kanilang anniversary. Ang birthday ni Marilag. Ang pangalan ng ina nito. Ang pangalan ng aso nila. Lahat ng posibleng password na alam niya. Ngunit sa bawat pagsubok, iisa lang ang sagot ng sistema. Isang pulang salitang tumatatak sa kanyang isipan na parang mainit na bakal. Access denied. Napasuntok siya sa mesa sa sobrang inis. Hawak na niya ang baul ng kayamanan, pero wala siyang susi. Ang lahat ng sagot ay nasa loob ng file na yon, protektado ng isang password na tanging si Marilag at ang mga kasabwat niya lang ang nakakaalam. Para kay Marilag Rivas,
Ang mundo ay nasa kanyang mga palad. Mula sa bintana ng kanyang opisina, ang syudad ay isang makulay na tanawin ng kapangyarihan, isang konkretong gubat kung saan siya ang reyna. Ang silya ni Dakila ay mas malambot kaysa sa inakala niya. Ang kapangyarihang hawak niya ay mas matamis pa sa pinakamatamis na alak. Ang bawat utos niya ay batas. Ang bawat desisyon niya ay nagpapagalaw sa libo-libong empleyado. Ngayon, hindi na siya anino lamang ni Dakila Magdiwang. Siya na ang araw, ang sentro ng Imperyo del Sol. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang maliit na tinik na nakatusok sa kanyang isipan, isang bagay na gumugulo sa kanyang perpektong mundo. Nagsimula ito bilang isang panaginip, isang paulit-ulit na bangungot. Sa panaginip, lagi siyang nasa gilid ng balon ng limot. Sa ibaba, sa madilim na tubig, nakikita niya ang mukha ni Dakila. Nakatingin sa kanya, hindi galit, kundi puno ng lungkot. At mula sa mga labi nito ay may lumalabas na mga salita. Hindi niya marinig, ngunit alam niya sa kanyang puso kung ano ang mga iyon. Bakit marilag? Nagigising siyang pawis na pawis. Ang puso ay kumakarera. Ang imahe ni Dakila ay mas malinaw sa kanyang panaginip kaysa noong ito'y buhay pa. Hangal! Bulong niya sa sarili isang umaga, habang naglalagay ng mamahaling cream sa kanyang mukha. Patay na siya. Isa lang itong masamang panaginip. Ngunit ang pagkabalisa ay hindi nagtatapos sa kanyang paggising. Sa opisina, pakiramdam niya ay may mga matang laging nakamasid. Kapag naglalakad siya sa pasilyo, nararamdaman niya ang bulungan sa kanyang likuran, kahit na ang lahat ay tahimik. Akala niya noong una ay guni-guni lang, isang epekto ng stress. Ngunit lumalala ito. Isang araw, habang pinangungunahan niya ang isang board meeting, ipinag-utos niya ang pagsisante sa isang matandang manager na matapat na naglingkod sa ama ni Dakila. Ang kasalanan ng lalaki. Kinuwestiyon nito ang pagbebenta ng isa pang ari-arian ng kumpanya. Ang sino mang kumukwestiyon sa aking desisyon ay kumukwestiyon sa kinabukasan ng Imperyo del Sol, deklara ni Marilag. Ang boses ay malamig na parang yelo. At sa kumpanyang ito, walang puwang ang mga taong hindi marunong sumunod. You're fired. Walang nangahas na umimik. Ang takot ay isang epektibong kasangkapan. Ngunit habang papalabas ang matandang manager, nakita ni Marilag ang galit sa mga mata nito. Galit na ipinupukol sa kanya. Pagkatapos ng meeting, nag-away sila ng kanyang ina, si Amora, sa telepono. Masyado kang nagmamadali, Marilag, sigaw ni Amora sa kabilang linya. Ang pagbebenta ng mga ari-arian ay nagdudulot ng pagdududa. Kailangan nating magdahan-dahan, baka may makahalata. Wala nang makakahalata, ina, sagot ni Marilag. Ang pagkainis ay halata sa kanyang boses. Patay na si Dakila, sino pa ang hahadlang sa atin? Ang matatandang loyalista niya? Isa-isa ko silang tatanggalin. Mag-ingat ka sa iyong mga galaw. Ang isang imperyo ay hindi itinatayo sa isang gabi at maaari itong bumagsak sa isang maling hakbang. Babala ni Amora. Ibinaba ni Marilag ang telepono. Kahit ang kanyang ina ay hindi naiintindihan ang bigat ng kanyang dinadala. Ang pagpapatakbo ng isang imperyo ay hindi madali. At ang mga multo ng nakaraan ay hindi basta-basta nagpapatahimik. Kinahapunan, habang naglalakad siya sa lobby, napansin niya ang isang janitor na nagmamapa ng sahig. Isang ordinaryong eksena, isang bagay na nakikita niya araw-araw. Ngunit may kung anong kakaiba sa lalaking yon. Ang paraan nito ng pagtayo, ang paraan nito ng paghawak sa mop, mayroong isang pamilyar na postura. Napatigil siya. Tinitigan niya ang janitor. Nakayuko ito. Hindi makita ang mukha. Ngunit sa isang saglit, nang iangat nito ng bahagya ang ulo para punasan ang noo, nasulyapan niya ang mga mata nito. May isang kislap na pamilyar. Sino yan? Tanong niya sa isang security guard na malapit sa kanya.
Si Hilario po, ma'am. Bago lang po. Sagot ng gwardiya. Hilario. Inulit ni Marilag ang pangalan sa kanyang isipan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni niya lang iyon. Pagod lang siya. Imposible. Si Dakila ay nasa ilalim na ng lupa, nabubulok sa loob ng balon na yon. Ngunit ang imahe ng mga mata ng janitor ay hindi na naalis sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi na naman siya mapakali. Binuksan niya ang kanyang laptop para magtrabaho, ngunit hindi siya makapag-focus. Tiningnan niya ang kanyang mga email, binubura ang mga spam. At doon, sa gitna ng mga mensaheng walang kabuluhan, may isang email na walang subject at mula sa isang hindi kilalang address. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman ng email ay isang pangungusap lang. Walang bantas, walang pagbati. Alam ko ang ginawa mo sa balon ng limot. Nabitiwan ni Marilag ang kanyang mouse. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Tiningnan niya ulit ang mensahe. Umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit nandoon pa rin ang mga salita. Nakatitig sa kanya ng aakusa. Balon ng limot. Isang lugar na tanging 3 tao lang ang nakakaalam. Siya, ang kanyang ina, at si Dakila na patay na. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga mata ng janitor. Si Hilario, isang takot na mas matindi pa sa kanyang mga bangungot ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Hindi maaari. Ngunit ang tanong ay sumisigaw sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbabanta na wasakin ang lahat ng kanyang itinayo. Paano kung hindi siya namatay? Ang file na may pangalang balon zip ay naging isang pader na hindi kayang gibain ni Hilario. Gabi-gabi, sa ilalim ng malamig na ugong ng mga server, sinusubukan niyang basagin ang password gamit ang lahat ng posibleng kombinasyon na maisip niya, mga petsa, pangalan, lugar. Ngunit sa bawat pagsubok, isang pulang mensahe lang ang sumasalubong sa kanya. Access denied. Ang pakiramdam ng pagiging malapit na sa katotohanan, ngunit hindi ito maabot, ay unti-unting kumakain sa kanyang pag-asa. Idagdag pa ang panganib na dala ng email na ipinadala niya kay Marilag. Alam niyang naghahasik ito ng takot sa puso ng babae, ngunit para na rin siyang umamin na may multong nagmamasid. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang bantay. Ang bawat tingin mula sa mga empleyado ay tila isang pagdududa. Nararamdaman niyang nasusukol na siya. Ang galit na siyang nagiging gasolina niya ay unti-unti siyang sinusunog, gaya ng babala ni Lola Iska. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo, kahit isang araw lang. Kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan siya unang nabigyan ng pag-asa, sa gubat ng mga anino. Isang araw ng Sabado, nagpaalam siyang may sakit at hindi pumasok sa trabaho. Naglakbay siya pabalik sa gubat. Habang papalapit siya sa maliit na kubo, isang pamilyar na sigaw ang sumalubong sa kanya. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Kuya Hilario! Nakita niya si Sinag na tumatakbo papalapit sa kanya. Isang malawak na ngiti ang nakaguhit sa mukha nito. Tumalon ito sa kanyang mga braso at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at taos-pusong tawa ang kumawala mula sa mga labi ni Hilario. Ang yakap ng maliit na bata ay parang isang gamot na humihilom sa mga sugat na hindi nakikita. "Namiss kita, kuya," sabi ni Sinag habang nakayakap pa rin sa kanya. "Namiss din kita, bata," sagot ni Hilario. Ginugulo ang buhok nito. Ang maghapon ay napuno ng mga simpleng bagay na matagal nang kinalimutan ni Dakila Magdiwang. Naglaro sila ng taguan sa gubat, nang huli ng tutubi sa sapa, at nagpalipad ng saranggolang gawa sa lumang dyaryo. Sa piling ni Sinag, nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Nawala si Marilag. Nawala ang Imperyo del Sol. Nawala ang paghihiganti. Ang natira lang ay si Hilario.
Isang simpleng tao na nakahanap ng kaligayahan sa tawa ng isang bata. Nang dapit hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno, lumabas si Lola Iska mula sa kubo. May dalang malamig na tubig. "Mukhang kailangan mo yan, iho," sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang baso. "Salamat po, Lola," sagot ni Hilario. Inubos ang tubig sa isang lagukan. Naupo si Lola Iska sa tabi nila. "Alam mo, Hilario, simula nito, mula nang dumating ka, nakikita kong may bagong sigla si Sinag. Palagi kanyang kinukwento. Parang nakahanap siya ng isang amang hindi niya kailanman nakilala." Ang salitang ama ay tumama kay Hilario na parang isang sampal. Napatingin siya kay Sinag na ngayon ay abala sa paggawa ng isang maliit na bangka mula sa dahon ng saging. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman, isang panghihinayang. Ang panghihinayang sa isang buhay na hindi niya pinili, sa isang pag-ibig na kanyang tinalikuran. Ang nanay niya, ang anak ko. Pagpapatuloy ni Lola Iska, ang boses ay puno ng lungkot. Napakabuting bata noon, matalino, masipag. Ngunit minsan, ang puso ay nagkakamali. Umibig siya sa isang lalaking hindi para sa kanya. Isang lalaking mula sa ibang mundo. Mayaman, makapangyarihan. Nanigas si Hilario. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang piraso sang isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Pinangakuan siya ng mundo. Sabi ni Lola Iska, ang tingin ay nasa malayo. Ngunit ang mga pangako ay napako. Iniwan siyang mag-isa. Dala-dala sa kanyang sinapupunan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Namatay siyang dala ang pangarap na isang araw ay babalikan sila ng lalaking iyon. Hindi makahinga si Hilario. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Lola Iska. Sino po ang ama ni Sinag? Hirap niyang tanong, halos pabulong. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip tumayo ito at pumasok sa kubo. Pagbalik nito, may dala itong isang maliit at lumang baul na kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang laman nito ay mga gamit ng kanyang yumaong anak. Isang lumang bestida, ilang sulat na kupas na, at isang maliit na larawan. Inabot nito ang larawan kay Hilario. Nanginginig ang mga kamay ni Hilario habang inaabot ang litrato. Ito ay isang litrato ng isang batang babae, nakangiti. Ang ngiti nito ay pamilyar. Isang namangiting minsan nang naging dahilan ng kanyang pagpupuyat. Isang namangiting minsan nang nagpatibok ng kanyang pusong bata pa at puno ng pangarap. Si Amihan, ang kanyang unang pag-ibig, isang relasyong pilit na winakasan ng kanyang ama dahil hindi ito nabibilang sa kanilang mundo. Ngunit hindi ang mukha ni Amihan ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang kwintas na suot nito sa larawan. Isang simpleng silver na kwintas na may palawit na hugis araw. Isang kwintas na siya mismo ang nagdisenyo at nagbigay bilang simbolo ng kanilang mga pangarap. Isang kinabukasang kasing liwanag ng araw. Ang tanging alaala ng kanilang ipinagbabawal na pag-ibig. Ang kwento ni Lola Iska, ang mukha sa larawan, ang kwintas, ang lahat ng mga piraso ay nagkabit-kabit sa isang iglap, bumubuo ng isang larawang mas masakit pa kaysa sa kataksilan ni Marilag. Hindi. Bulong niya, ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Tumingin siya kay Sinag, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka, hindi naiintindihan ang bigat ng sandaling iyon. Ngayon lang niya napansin ng malapitan. Ang hugis ng mga mata nito, ang paraan ng pagngiti nito, ang maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang mata nito, isang nunal na namana mula sa kanya. Paanong hindi niya nakita? Paanong nabulag siya ng kanyang galit at paghihiganti? Ang batang nagligtas sa kanya mula sa balon. Ang batang nagbigay sa kanya ng pag-asa.
Ang batang nagparamdam sa kanya ng tunay na kaligayahan ay hindi isang estranghero. Anak, kita? Ang mga salitang hirap na kumawala sa kanyang lalamunan, basag at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Tumango si Lola Iska. Ang mga mata ay puno ng luha na matagal na niyang itinatago. Hindi niya sinabi sa'yo dahil ayaw niyang guluhin ang iyong buhay. Alam niyang may sarili ka ng mundo. Ngunit alam kong hanggang sa huling hininga niya, ikaw ang hinihintay niya. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Hilario. Hindi luha ng galit o awa sa sarili. Luha ng panghihinayang. Panghihinayang para sa 10 taon na nawala. Panghihinayang para sa paghihirap ni Amihan na mag-isang pinalaki ang kanilang anak. Panghihinayang dahil sa mismong sandaling nilulunod niya ang sarili sa yaman at kapangyarihan, ang tunay niyang kayamanan ay lumalaki sa gubat na ito, nag-iisa at nangungulila. Lumuhod siya sa harap ni Sinag, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak, ang buhay na testamento ng kanyang nakaraan. Anak, sabi niya ulit, sa pagkakataong ito, may kasama ng katiyakan at walang katapusang pagsisisi. Niyakap niya si Sinag ng napakahigpit na parang sa pagyakap na yon ay mabubura niya ang lahat ng taon ng kanyang pagkukulang. Gulat man, yumakap pabalik ang bata. Ang maliliit nitong mga braso ay pumulupot sa leeg ng isang amang ngayon lang niya nakilala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng gubat ng mga anino, namatay ang uhaw sa paghihiganti sa puso ni Hilario. Isang bagong apoy ang pumalit dito. Isang apoy na mas malakas, mas dalisay. Hindi na ito laban para sa isang kumpanya, para sa pera o para sa pangalan. Ito ay laban para sa kinabukasan ng kanyang anak. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi siya mabibigo. Ang pagbabalik ni Hilario sa Imperyo del Sol ay ibang-iba na. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay hindi na bigat ng paghihiganti, kundi bigat ng isang bagong misyon. Hindi na siya ang multong naghahanap ng hustisya para sa sarili. Siya na ngayon ay isang ama, isang leon na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Ang mukha ni Sinag ang kanyang naging bagong lakas at bagong kahinaan. Ang pag-ibig para dito ay nagbigay sa kanya ng tapang na humarap sa panganib. Ngunit nagdulot din ito ng takot. Ang takot na baka hindi na niya ito muling makita. Kailangan na niyang bilisan. Wala nang panahon para sa dahan-dahang pagmamanman. Nilapitan niya si Mang Ben sa IT department. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mang Ben, kailangan ko po ng tulong ninyo. Isang tulong na maaaring ikapahamak natin pareho. Napahinto sa pagtipa sa keyboard ang matanda at tumingin sa kanya. Hilario, anong problema? May natuklasan po ako, sabi ni Hilario. Ibinaba ang kanyang boses. Katibayan ng isang malawakang pandaraya sa loob ng kumpanya. Isang pandarayang sisira sa lahat ng pinaghirapan ng magdiwang. Sinadya niyang gamitin ang apelyido. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mang Ben. Ano ang ibig mong sabihin? Ang lahat ng ebidensya ay nasa isang naka-encrypt na file sa personal server ni Ma'am Marilag. Ang pangalan po ng file ay Balon. Sa pagkarinig ng pangalan, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mang Ben. Tumingin ito sa paligid, tinitiyak na walang nakakaririnig. Delikado yan, iho. Paano mo nalaman? Hindi na po yun mahalaga, giit ni Hilario. Ang mahalaga, tulungan niyo po akong buksan yon. Alam kong kaya ninyo. Para po sa alaala ng dati ninyong amo, para sa ama ko. Ang huling dalawang salita ay halos pabulong niyang sinabi, ngunit puno ng bigat. Natigilan si Mang Ben. Tinitigan niya si Hilario ng matagal. Pinag-aaralan ng kanyang muka, ang kanyang mga mata. At doon, sa likod ng uniforme at pekeng pangalan, tila may nakita siyang isang pamilyar na anino. Isang anino ng katapangan at determinasyon. Sige, sabi ni Mang Ben, isang desisyon na magbabago sa lahat. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Samantala,
Sa ituktok ng gusali, si Marilag ay hindi mapakali. Ang isang linyang email ay nagwasak sa kanyang kapayapaan. Pinatawag niya ang pinuno ng Human Resources at hiningi ang 201 file ng lahat ng empleyadong natanggap sa nakalipas na 6 na buwan. Isa-isa niyang sinuri ang mga ito at nang dumating siya sa folder na may pangalang Hilario Cruz, tumigil siya. Ang file ay manipis, masyadong manipis. Isang pekeng address sa probinsya. Walang malinaw na dating pinagtrabahuhan. Walang character references. Paanong nakalusot ito? Sino ang nag-hire dito? Tanong niya sa HR manager. Ang boses ay matalim. Pasensya na po, ma'am. Dahil po sa biglaang pangangailangan sa maintenance staff, minadali po ang proseso. Nanginginig na sagot ng manager. Ibinagsak ni Marilag ang folder sa mesa. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa taong ito. Bawat detalye. Saan siya nakatira? Sino ang mga kausap niya? Gusto kong ipa-surveillance siya. 24/7. Ang kanyang paranoia ay naging isang utos. Ang isang maliit na hinala ay naging isang ganap na obsession. Kinahapunan, habang naglilinis si Hilario ng isang pantry, naramdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanya. 2 security guard ang pumasok. Hindi sila ang karaniwang gwardiya sa palapag na yon. Hilario Cruz? Tanong ng isa. Ako nga po, sagot niya. Pinanatiling kalmado ang sarili. Nasa bulsa niya ang isang maliit na portable hard drive na naglalaman ng kopya ng naka-encrypt na file. Mayroon lang kaming random locker inspection. Protocol lang. Pakisamahan kami sa locker mo. Nanlamig ang dugo ni Hilario. Sa loob ng kanyang locker, nakatago sa ilalim ng isang lumang basahan, ay ang orihinal na USB kung saan niya unang kinopya ang file, kasama ang ilang mga dokumentong naglalaman ng kanyang mga natuklasan. Hindi niya pwedeng dalhin lahat sa portable drive. Naglakad siya kasama ang mga gwardiya. Ang bawat hakbang ay parang tinatapakan niya ay apoy. Ang isip niya ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Nang marating nila ang locker room, kinuha niya ang kanyang susi. Bago niya ito ipasok sa susian, aksidente niyang nabitawan ang dala niyang bote ng panlinis. Kumalat ang likido sa sahig. Ay nako, pasensya na po, sabi niya, at mabilis na yumuko para kunin ito. Sa pagkakataong yon, habang nakatalikod sa mga gwardiya, mabilis niyang binuksan ang locker, dinukot ang USB at mga papel mula sa ilalim ng basahan at ipinasok ito sa malalim na bulsa ng kanyang pantalon. Ang lahat ay nangyari sa loob lang ng 2 segundo. Buksan mo na! Utos ng gwardiya. Binuksan niya ang locker ng maluwag. Hinalughog ito ng mga gwardiya, mga lumang damit, isang supot ng tinapay, isang bote ng tubig. Wala silang nakita. Sige, okay na, sabi ng isa. Umalis sila. Iniwan si Hilaryong nakahinga ng maluwag ngunit basang-basa ng malamig na pawis. Ligtas siya sa ngayon, ngunit alam niyang ito na ang simula. Ang lambat ay humihigpit na sa paligid niya. Sa opisina ni Marilag, pumasok ang pinuno ng security. Ma'am, malinis ang locker niya. Ang background check? Wala ring lumalabas na kahina-hinala. Mukhang ordinaryo lang siyang manggagawa. Napasa bunot si Marilag sa kanyang buhok. Ang kanyang kutob ay sumisigaw na may mali. Ngunit ang ebidensya ay nagsasabing wala. Tumingin siya sa isang naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Isang litrato nila ni Dakila noong masaya pa sila. O sa tingin ng lahat ay masaya sila. Muli niyang naalala ang mga mata ng janitor. Isang ideya na tila galing sa kabaliwan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang napakalayong posibilidad, ngunit sa puntong ito, wala nang imposible. Tumingin siya sa kanyang security head. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. May huli akong ipapagawa sa'yo, sabi niya. Ang boses ay mababaw, mababa at puno ng panganib. Umiinom ng kape ang janitor na yan tuwing umaga sa cafeteria. Gusto kong kunin mo ang tasa na ginamit niya. Kunin mo ang fingerprints niya. Natigilan ang security head.
Ma'am, para saan po? Hindi pinansin ni Marilag ang tanong. Pagkatapos, ikumpara mo ang fingerprints niya sa biometric records na nakafile sa system natin para kay Dakila Magdiwang. Alam na ni Hilario. Sa bawat pagdaan niya sa pasilyo, nararamdaman niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Hindi na ito ang mga ordinaryong tingin ng pagtataka, kundi mga tingin ng pagbabantay. Ang mga security guard ay tila dumoble sa palapag kung saan siya naka-assign. Ang laro ay nagbago. Hindi na siya ang pusang nag-aabang. Siya na ngayon ang dagang sinusukol. Ang balita mula kay Mang Ben ay dumating na parang isang hatol at isang pag-asa. Malapit ko nang mabuksan, Hilario. Bulong nito sa kanya sa isang sulok ng IT room. Ang mga mata ay puyat ngunit nag-aalab. Ang encryption ay komplikado, pero may nakita akong butas. Pero may isang huling pader, isang final password, isang kombinasyon ng mga numero. At sa tingin ko, hindi ito basta-bastang password. Personal ito. Alam ni Hilario kung kanino galing ang password na yon. Hindi kay Marilag. Masyadong pabaya si Marilag sa mga detalye. Ito ay gawa ng kanyang ina, si Amora, ang utak sa likod ng lahat. Ang oras ay nauubos na. Ang utos ni Marilag na kunin ang kanyang fingerprints ay tiyak na isinasagawa na. Sa loob ng 1 o 2 araw malalaman na nila at sa oras na makumpirma nilang si Hilario Cruz at si Dakila Magdiwang ay iisa, hindi na siya basta-basta sisibakin sa trabaho. Sisiguraduhin nilang sa pagkakataong ito, wala nang himalang magliligtas sa kanya. Kailangan niyang makuha ang password. Ngayon na. Isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na mapanganib at maaring ikahulog niya sa bitag. Hapon na. Ang opisina ni Amora ay sa Ikawatamran Omo na palapag. Isang lugar na bihirang puntahan ng mga janitor maliban kung may utos. Itinulak ni Hilario ang kanyang kariton. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat pag-ikot ng gulong. Sa loob ng isang bote ng sprayer, hindi tubig ang laman, kundi isang kemikal na may matapang at masangsang na amoy. Pagdating niya sa palapag, naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang makita niyang lumabas si Amora, para sa isang pulong, kumilos siya. Mabilis niyang iwinisik ang chemical sa carpet malapit sa pinto ng opisina nito. Ang amoy ay agad na kumalat, parang isang nakakalasong ulap. Pagkatapos, sumigaw siya. Sunog! May nasusunog! Ang mga empleyado sa palapag ay nagkagulo. Ang amoy ay sapat na para magdulot ng panik. Habang abala ang lahat sa paglabas at pagtawag ng security, si Hilario, bilang responsableng janitor, ay nagkunwaring sinusuri ang pinagmulan ng amoy. Ang kaguluhan, ang kanyang naging perpektong tabing. Sa ilalim ng pagkukunwaring iyon, mabilis siyang pumasok sa bakanteng opisina ni Amora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga galaw ay mabilis at tiyak. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na listening device, kasing liit lang ng isang butones, at idinikit ito sa ilalim ng mesa ni Amora, malapit sa kung saan nito karaniwang inilalagay ang telepono. Wala pang 10 segundo, nakalabas na siya. Mula sa isang utility closet sa dulo ng pasilyo, binuksan niya ang kanyang laptop at isinuot ang kanyang earphones. Nakinig siya. Hindi nagtagal, bumalik si Amora sa kanyang opisina. Halatang inis sa abala. Narinig niya itong kausap sa telepono, si Marilag. Isang false alarm, sabi ni Amora. Ang boses ay iritado. Isang janitor ang nagkamali ng gamit na panlinis. Napakatanga. Anyway, ano na ang balita sa fingerprints? May ilang sandali ng katahimikan. Ganoon ba? Pagpapatuloy ni Amora. Kung positibo, alam mo na ang gagawin. Walang dapat makaalam. Walang bakas. Pero huwag kang mag-alala, anak. Ang ating sikreto ay mananatiling sikreto. Sino ba namang makakahula sa password ng balon? Tanging ako lang ang nakakaalala sa araw na winasak ng mga Magdiwang ang ating pamilya. Ang araw na nawala sa atin ang lahat. Narinig ni Hilario ang pagtipa ni Amora
Sa keypad ng telepono, tila binabanggit ang isang bagay sa kausap. Ang password, 10-23-19-78. October 23, 1998. Yun na yon. Ang petsa ng kanilang pagbagsak. Ang petsa ng pagsilang ng kanilang paghihiganti. Ang mga daliri ni Hilario ay lumipad sa keyboard. Tinipa niya ang mga numero. 123198 says granted. Bumukas ang file. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Hindi lang mga dokumento ng paglilipat ng pera. May mga video file. Ang isa ay may pangalang Balon Final. Kinlik niya ito. Ang video ay malinaw. Kuha mula sa isang nakatagong kamera. Nakita niya ang kanyang sarili, si Marilag, si Amora. Narinig niya ang kanilang mga salita, ang pagtawa ni Marilag. At napanood niya na parang isang manunood sa isang horror film, ang kanyang sariling katawan na itinutulak at nahuhulog sa dilim. Ito na, ang ebidensyang wawasak sa kanila. Mabilis niyang kinopya ang lahat ng laman ng folder sa kanyang portable hard drive. Ang progress bar ay unti-unting napupuno. 80%, 90%, 95%, download complete. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, para kay amihan, para kay sinag. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto ng utility closet. Bago pa man siya makagalaw, sinipa ito at bumukas ng malakas. 4 na security guard ang pumasok. Tinutukan siya ng baril. "Huwag kang kikilos!" Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Huli na ang lahat. Nahuli na siya. Hinablot siya ng mga gwardiya. Ibinagsak sa sahig. Ang kanyang laptop ay kinuha at ibinato sa pader. Nawasak at naging pira-piraso. Kinuha ang kanyang portable hard drive. Bawat pag-asa ay nawala sa isang iglap. Habang kinakaladkad siya palabas, isang pamilyar na figura ang naghihintay sa pasilyo. Si Marilag. Nakatayo ito roon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan, na parang isang mandaragit na nilalasap ang huling sandali ng kanyang biktima. Yumuko ito, at mula sa bulsa ng kanyang pantalon, kinuha nito ang USB na naglalaman ng kanyang unang kopya. Itinaas ito ni Marilag sa harap ng kanyang mukha. Isang ngisi ang dahan-dahang sumilay sa mga labi nito. Akala mo mananalo ka, dakila. Bulong nito, ang pagbigkas sa kanyang tunay na pangalan ay ang huling punyal na tumusok sa kanyang puso. Tapos na ang laro. Ang malamig na sahig ng security room ang sumalubong sa likod ni Hilario nang malakas siyang itinulak papasok. Isinara ang pinto na may matunog na kalabog. Isang tunog na nagsasabing wala na siyang takas. 2 gwardiya ang nakabantay sa pinto. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng pader na nakapaligid sa kanya. Tumingin siya sa CCTV camera sa sulok ng silid. Alam niyang pinapanood siya. Ang pakiramdam ay pamilyar. Ang pagiging bilanggo. Ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang bagay na iba. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi namatay. Sa kabila ng pagkakadakip, sa kabila ng pagkawala ng ebidensya, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Hindi pa tapos ang laro. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marilag. Sinusundan ng kanyang inang si Amora. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtatagumpay. Isang ngumangiti ang nakapaskil sa mga labi ni Marilag. Isang nangiting nakalaan para sa isang kaaway na sa wakas ay nalupig na. "Dakila, dakila, dakila," sabi ni Marilag. Dahan-dahang umiikot sa kanya na parang isang buwitre. Sino ang mag-aakala? Isang janitor. Napakatalino. Muntik mo na kaming malinlang. Hindi umimik si Hilario. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mga mata ay matalim. Pero hanggang dyan ka na lang. Pagpapatuloy nito,
Itinaas ang 2 USB drive na nakuha mula sa kanya. Ang lahat ng pinaghirapan mo heto, wala nang saysay. Lumapit si Amora. Sinabi ko na sa'yo, Marilag, ang isang magdiwang ay palaging mayabang. Ang kayabangan ang siyang nagpapabagsak sa kanila. Tumingin ito kay Hilario. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Katulad ng ama mo, akala niya kaya niyang kontrolin ang lahat. Pero sa huli, kami pa rin ang nanalo. Sa wakas, nagsalita si Hilario. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Nanalo? Talaga ba? Tumingin kayo sa paligid ninyo. Isang imperyong itinayo sa kasinungalingan at dugo. Sa tingin niyo ba'y magtatagal yan? Tumawa si Marilag. Magtatagal ito dahil wala nang hahadlang sa amin. Wala ka ng ebidensya. At pagkatapos nito, sisiguraduhin naming hindi ka na muling makikita ng sinuman. Ito na ang sandaling hinihintay ni Hilario. Ebidensya? Sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marilag, akala mo ba ganun ako katanga? Akala mo ba'y ilalagay ko ang lahat ng aking baraha sa iisang lugar lang? Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Marilag. Napalitan ito ng pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amora. Ang boses ay nagbabala. Bago pa man ako pumunta rito, paliwanag ni Hilario, dahan-dahan, na parang isang propesor na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Bawat dokumento, bawat video, bawat piraso ng ebidensyang nagpapatunay sa inyong kataksilan ay naipadala ko na. Saan? Sigaw ni Marilag. Ang kanyang pagkabalisa ay halata na. Saan pa ba? Sagot ni Hilario. Sa lahat ng miyembro ng Board of Directors ng Imperio del Sol, sa lahat ng major news outlets sa bansa. Tumingin siya sa CCTV camera sa sulok. At sa katunayan, sa tingin ko'y kasalukuyan na nilang pinapanood ang lahat ng ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Marilag ay namutla. Ang kulay ay nawala na parang isang papel. Si Amora ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Imposible, bulong ni Amora. Akala niyo ba'y papasok ako sa lungga ng leon nang walang plano? Pagpapatuloy ni Hilario, tumatayo na ngayon. Ang paghuli niyo sa akin ay hindi ang katapusan ng aking plano. Ito ang huling piyesa dahil gusto kong marinig nila mula mismo sa inyong mga bibig ang pag-amin sa lahat ng krimen na ginawa ninyo. Tumingin si Hilario sa kamera. Ang pagtatangkang pagpatay sa akin, ang pandaraya sa kumpanya, at ang video na nagpapakita ng lahat ng nangyari sa balon ng limot. Sa sandaling iyon, ang pinto ng security room ay bumukas ng malakas. Hindi ito security guard. Si G. Velasco, ang pinakamatandang miyembro ng board at ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama, ang pumasok. Nasa likod niya ang iba pang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. At sa likod nila, 2 unipormadong pulis. Ang ekspresyon sa mukha ni Marilag at Amora ay isang halo ng pagkagulat, takot at kabiguan. Ang kanilang matagumpay na mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang laro ay tapos na, ngunit hindi sila ang nanalo. Marilag Rivas, Amora Rivas, sabi ng isang pulis, papalapit sa kanila habang hawak ang isang posas. Inaaresto kayo sa salang attempted murder at corporate fraud. Nagsimulang maghisterya si Marilag. Hindi! Hindi totoo yan. Isang bitag ito. Kasinungalingan. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw. Ang kanilang pag-amin ay narinig ng lahat. Habang pinoposasan sila, ang mga mata ni Marilag at Hilario ay muling nag-cruise. Ang apoy ng pagtatagumpay sa mga mata ng babae ay napalitan ng walang hanggang pagkasuklam. Sa mga mata naman ni Hilario, wala nang galit. Tanging isang malalim na awa. Ang huling baraha ay nailapag na at ito ang nagpabagsak sa buong bahay ng mga kasinungalingan.
Ang paglabas ni Hilario Cruz mula sa security room ay isang pagbabalik mula sa mga patay. Ang mga empleyadong nakasaksi sa pag-aresto, kina Marilag at Amora ay natigilan. Ang janitor na ilang buwan na nilang hindi pinapansin ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy. Naghahalo ang pagtataka, pagkalito, at dahan-dahang pagkilala. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Marilag palabas ng gusali, nagwala ito. Ang kanyang pinakaingatang dignidad at kompostura ay naglaho, napalitan ng isang desperadong sigaw. "Dakila! Hayop ka! Mananagot ka sa akin! Hindi pa tayo tapos!" Ang kanyang mga banta ay nawalan ng bigat, naging mga salita na lang ng isang talunang reyna. Si Amora naman ay tahimik lang, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang malalim at malamig na galit na mananatili hanggang sa huli. Ang balita ay sumabog. Ang Imperyo del Sol, isang haligi ng ekonomiya ng bansa, ay nasa gitna ng isang iskandalong walang kapantay. Ang video mula sa balon ng limot ay nag-viral, isang malagim na testamento sa kasakiman ng tao. Ang mga stock ng kumpanya ay bumagsak, ang tiwala ng publiko ay nawasak. Ang imperyong pinrotektahan ni Dakila ay nasa bingit ng pagguho. Kinabukasan, humarap siya sa mundo. Ngunit hindi bilang si Hilario Cruz, ang janitor. Sa isang press conference na dinaluhan ng lahat ng major news outlets, pumasok si Dakila Magdiwang. Malinis na ang kanyang buhok at ahit. Suot ang isang simpleng itim na suit. Ngunit hindi na siya ang mayabang at kumpiyansang bilyonaryo ng dati. Mayroon ng bigat sa kanyang mga balikat, isang kalmadong lungkot sa kanyang mga mata. Siya ay isang lalaking dumaan sa apoy at nakaligtas, ngunit may dalang mga pilat. Ako si Dakila Magdiwang. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag at umalingaw-ngaw sa buong silid. At ako ay biktima, tulad ng marami sa inyo, ng kasinungalingan at kataksilan. Isinalaysay niya ang lahat. Hindi niya itinago ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Inamin niya ang kanyang parte sa pagiging isang asawang nagkulang, isang leader na masyadong nagtiwala. Ang kanyang pagiging tapat ay hindi nagpakita ng kahinaan, bagkus ito'y nagpakita ng isang bagong uri ng lakas. Nangako siya ng reforma. Nangako siyang ibabalik ang tiwala sa Imperyo del Sol, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa libo-libong empleyado na umaasa sa kumpanya. Si Mang Ben, na nakatayo sa isang sulok, ay napaluha sa paghanga. Pagkatapos ng press conference, nagtungo si Dakila sa isang lugar na hindi inaasahan ng marami. Nagpunta siya sa City Jail. Natagpuan niya si Marilag sa isang maliit at madilim na selda, nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Wala na ang kinang ng mga alahas, ang ganda ng mamahaling bestida. Ang tanging natira ay isang babaeng hubad sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin ang iyong tagumpay?" Umiling si Dakila. Umupo siya sa isang bangko sa labas ng selda. "Nandito ako para sa isang bagay na hindi mo naibigay sa akin," sabi niya. "Ang katotohanan." "Anong katotohanan pa ang gusto mong malaman?" Mapaklang sagot ni Marilag. "Minahal mo ba ako? Kahit isang saglit lang? O lahat ba ng iyon ay isang kasinungalingan mula sa simula?" Tanong niya. Hindi para saktan ito, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Marilag sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Noong una, bulong niya, ang boses ay basag. "Noong una, sinubukan ko. Sinubukan kong mahalin ang imahe ng isang perpektong buhay na ibinigay mo. Ang yaman, ang kapangyarihan. Ngunit ang puso ko, matagal nang may ibang nagmamay-ari." Ang kanyang pag-amin ay hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang simpleng pagsasabi ng katotohanan.
At ang galit ng aking ina, ang galit niya sa iyong ama, iyon ang naging lason na pumatay sa kung anumang natitirang kabutihan sa akin. Pagpapatuloy niya, tumango si Dakila. Iyon na ang sagot na kailangan niya. Hindi para magpatawad, hindi pa ngayon, kundi para maintindihan, para isara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Bakit hindi mo na lang ako pinatay noon? Tanong ni Marilag. Ang kanyang mga mata ay naghahamon. Tumayo si Dakila. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, hindi na bilang asawa, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang kaluluwang naligaw ng landas. Dahil hindi ako katulad mo, Marilag, sabi niya, at tumalikod na. Habang naglalakad siya papalayo sa bilangguan, naramdaman niya ang isang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang hustisya ay naibigay na. Pag-uwi niya sa kanyang mansyon, ang unang ginawa niya ay ang tumingin sa salamin. Sa loob ng maraming buwan, isang estranghero ang nakikita niya. Si Hilario Cruz, isang taong nilikha ng galit. Ngayon, habang tinititigan niya ang kanyang sariling refleksyon, nakita niya ulit si Dakila magdiwang. Ngunit hindi na ang dating siya. Siya ay isang bagong tao. Isang taong nasaktan, nawasak, ngunit sa huli ay muling nabuo. Isang taong handa nang harapin ang isang bagong simula. Ngunit ang simulaing iyon ay hindi magiging sa loob ng isang boardroom. Ito ay nasa isang lugar na mas mahalaga. Nasa isang gubat kung saan isang batang nagngangalang Sinag ang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ama. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng mga kwento ng muling pagbangon. Sa ilalim ng bagong pamunuan, ang Imperyo del Sol ay nagsimulang manumbalik sa dati nitong kinang, ngunit mayroon ng bagong kultura ng katapatan at integridad. Ngunit ang utak sa likod ng muling pagbangon na ito ay wala na sa sentro ng kapangyarihan. Tinanggihan ni Dakila magdiwang ang alok ng board na muli siyang maging CEO. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang buong tiwala sa isang taong subok na ang katapatan. Si Mang Ben, ang dating pinuno ng IT, ang siyang itinalaga niyang bagong presidente. Isang desisyong ikinagulat ng marami sa mundo ng korporasyon, ngunit isang testamento sa bagong pananaw ni Dakila sa buhay. Ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang pangalan o pinanggalingan, kundi sa kanyang puso. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang kayamanan ay nanatiling tahimik. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga luxury cars, mga mamahaling relo, at mga ari-ariang hindi naman niya kailangan. Ang kanyang buhay ay naging simple, ngunit sa kabila ng pagbabawas ng material na bagay, pakiramdam niya ay mas mayaman siya kaysa dati. Ang kanyang bagong proyekto, ang kanyang bagong imperyo ay hindi itinayo sa bakal at semento, kundi sa pangarap at pag-asa. Sa isang malawak na lupain, sa gilid mismo ng gubat ng mga anino, isang lugar na dati simbolo ng kataksilan at kamatayan. Isang gusali ang dahan-dahang itinayo. Isang gusali na puno ng kulay ng mga bintanang salamin na sumasalamin sa sikat ng araw. Isang umaga, dinala ni Dakila si Sinag sa construction site. Suot nila pareho ang puting hard hat. Ano po ito, Tay? Tanong ni Sinag. Ang mga mata ay bilog sa pagkamangha habang tinitingnan ang balangkas ng gusali. Ngumiti si Dakila. Isang nangiting abot-tainga. Ang salitang Tay mula sa bibig ni Sinag ay isang musika na hindi niya pagsasawaang pakinggan. Ito, anak, ay isang paaralan. Isang paaralan? Oo, isang paaralan para sa'yo at para sa lahat ng mga bata rito na nangangarap matuto. Paliwanag ni Dakila. Lahat ng bata ay may karapatang mangarap at dito, tutulungan natin silang abutin ang mga pangarap na yon. Kumuha si Dakila ng isang pala at inilagay ang kamay ni Sinag sa ibabaw ng kanyang kamay sa hawakan.
Magkasama nilang kinuha ang unang buhos ng semento at inilagay ito sa pundasyon ng magiging library ng paaralan. Ang sandaling iyon, para kay Dakila, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng groundbreaking ceremony na dinaluhan niya sa buong buhay niya. Ito ang pagtatayo ng isang bagong legacy. Pagkatapos ng ilang linggo, formal na niyang inampon si Sinag. Ang proseso ay madali lang, lalo na't si Lola Iska mismo ang nagbigay ng kanyang basbas. Si Sinag ay opisyal nang naging Sinag Magdiwang, isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Hindi mo na kailangang manatili sa kubo, Lola Iska. Alok ni Dakila isang hapon habang nagkakape sila sa labas ng lumang kubo. May sapat na espasyo sa bahay. Pwede kayong manirahan doon kasama namin. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng karunungan. Nagpapasalamat ako sa iyong alok, iho. Pero dito na ako nag-ugat. Ang gubat na ito, ang aking tahanan, at masaya na akong makita na ang apo ko ay nasa mabuting mga kamay. Tumingin ito sa kanya. Niligtas mo siya mula sa isang buhay ng kahirapan, Dakila. Umiling si Dakila. Nagkakamali po kayo, Lola. Hindi ko siya niligtas. Tumingin siya kay Sinag na masayang naghahabulan ng paru-paro sa di kalayuan. Siya po ang nagligtas sa akin. Dumating ang araw ng inaugurasyon. Ang paaralan ng pag-asa, gaya ng ipinangalan dito ni Dakila, ay nakatayo na ng buong ningning. Simple lang ang seremonya, malayo sa mga magagarang event ng Imperyo del Sol. Ang mga bisita ay ang mga pamilyang nakatira sa paligid, mga batang nakayapak, ngunit may malalawak na ngiti, at ilang malalapit na kaibigan, kabilang si Mang Ben. Nagsalita si Dakila sa harap ng lahat, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama. Ang kanyang talumpati ay maikli, ngunit puno ng puso. Nang matapos ang programa, nilapitan siya ni Sinag. Tay, masaya po ako, sabi ng bata, nakatingala sa kanya. Masaya rin ako, anak, sagot ni Dakila. Hindi na po ba kayo malungkot dahil sa mga nangyari dati? Tanong ni Sinag, ang kanyang boses ay may bahid ng inosenteng pag-aalala. Yumuko si Dakila at pinantay ang kanyang mukha sa anak. Hinawakan niya ito sa balikat. Tumingin siya sa mga mata ng bata, ang mga matang sumasalamin sa pag-asa ng isang bagong umaga. At isang ngiti, isang nangiting totoo at payapa, ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tunog ng tawanan ng mga bata, ang siyang naging bagong musika sa buhay ni Dakila Magdiwang. Mula sa isang bintana ng opisina ng punong guro sa paaralan ng pag-asa, pinanood niya ang mga estudyante na nagtatakbuhan sa luntiang palaruan. Ang bawat sigaw ng kagalakan, ang bawat hagik-gik ay isang notang bumubuo sa isang perpektong himig ng bagong simula. Nakatayo siya roon, hindi suot ang isang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Hindi na siya ang hari ng isang corporate empire na gawa sa salamin at bakal. Siya ngayon ang tagapagtayo ng isang mas mahalagang imperyo. Isang imperyong itinayo sa mga pangarap ng mga inosenteng bata. Sa gitna ng mga naglalarong bata, natanaw niya si Sinag. Nakikipaghabulan ito sa mga bago niyang kaibigan. Ang kanyang tawa ang pinakamalakas sa lahat. Wala nang bakas ng lungkot sa mga mata ng bata. Wala na ang anino ng isang mahirap na nakaraan. Ang tanging naroon ay ang dalisay na liwanag ng pagkabata. Biglang tumakbo si Sinag papalapit sa bintana at nang makita siya nitong nakatingin, kumaway ito ng may malawak na ngiti. Kumaway pabalik si Dakila, isang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang init na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman sa mundo. Ito ang tunay na kayamanan. Ito ang tunay na tagumpay. Lumingon siya at tiningnan ang gubat ng mga anino sa di kalayuan. Dati, ang gubat na yon ay isang bangungot, isang paalala ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang bawat puno ay tila isang anino ng kataksilan,
Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ito, wala na siyang nararamdamang galit o takot. Ang nakikita niya ay isang lugar ng pagbabago. Isang lugar kung saan namatay ang isang mayabang na bilyonaryo para isilang ang isang mapagmahal na ama. Ang balon ng limot na dati kanyang libingan ay naging sinapupunan ng kanyang muling pagsilang. Hindi na niya inisip pa kung ano ang nangyari kina Marilag at Amora. Ang balita ay nagsasabing habang buhay silang mananatili sa bilangguan. Para kay Dakila, sila ay mga tauhan na lamang sa isang kabanatang matagal na niyang isinara. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ang paglimot sa galit ay isang desisyon na ginawa na niya para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Maya-maya, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Si Sinag ay nasa tabi na niya, humihingal mula sa paglalaro. "Pagod na po ako, Hatay," sabi nito. Ngumiti si Dakila at ginulo ang buhok ng anak. "Halika, maupo muna tayo." Magkatabi silang naupo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya na siya mismo ang nagtanim. Tahimik nilang pinanood ang papalubog na araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. "Tay!" basag ni Sinag sa katahimikan. "Salamat po." "Para saan, anak?" "Para po dito." Ikinumpas ni Sinag ang kanyang kamay. Sakop ang paaralan, ang palaruan, ang lahat. "Para po sa pagiging tatay ko." Niyakap ni Dakila ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng pasasalamat. Pasasalamat hindi lang para sa pangalawang pagkakataon sa buhay, kundi para sa isang pag-ibig na mas dalisay at mas makapangyarihan kaysa sa anumang inakala niyang posible. "Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Sinag," bulong niya. "Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging dakila. Sa paglubog ng araw, sa pagtahimik ng paligid, habang magkayakap ang mag-ama, naintindihan ni Dakila ang lahat. Ang kanyang tunay na imperyo ay hindi ang Imperyo del Sol na may matatayog na gusali at bilyon-bilyong kita. Ang kanyang tunay na imperyo ay naroon sa kanyang tabi. Isang maliit na batang may malaking puso, ang buhay na simbolo ng kanyang nakaraan at ang tanging pag-asa para sa kanyang kinabukasan. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng katahimikan ng kanilang bagong mundo, nahanap ni Dakila magdiwang ang kanyang kapayapaan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o lawak ng kapangyarihan. Ito ay matatagpuan sa mga pusong ating minamahal, sa mga buhay na ating binabago, at sa kapayapaang ating natatamo kapag natutunan nating bumitaw sa galit at yakapin ng pag-asa. Ang pagbagsak ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang bumangon na mas matatag at mas may kabuluhan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay nabigyan namin kayo ng aliw at inspirasyon. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento nina Dakila at Sinag, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. At kung mayroon po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, i-comment nyo na rin po. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.